Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yun mga boss, mga idol, update natin yung ating Honda PCX 160 mga sir. Yan. So sobrang dumi niya ngayon after 2 years na ginamit natin yung ating Honda PCX. So okay ba nga siya o maganda ba siyang gamitin sa long drive? Yun mga sir, after 2 years, i-update natin yung ating Honda PCX 160 mga sir. Alright, ito yung kinuha natin, pinalit natin sa ating Honda Click. So siya ngayon ay napakadumi kasi galing sa biyahe kahapon. Yan. So naglagay na ako ng ganito kasi laging may pusa para hindi ka masira kagad yung kanyang upuan. Alright, so pinalitan ko na rin yan. Okay, sa ating Honda PCX mga sir. So sobrang ganda pa niya mga sir. Sulit na sulit pa ako sa takbo tsaka sa biyahe. Okay. So ulitin natin, tingnan nga natin kung anong milyahe na mula nung nakuha ko siya. So siya ay nasa 46,293. Yan na po natakbo niya mga sir. Madilim. Yan, 46,293. Alright. So ang PCX natin mga sir, unahin natin kung ano mga naging unang sira mula nung pagkakuha ko. Ano yung mga naging unang problema nito nung pagkakuha ko? Sagutin ko na kaagad kayo. Ang naging unang problema nito mula nung pagkakuha ko, 1 week pa lang, yung namamatay-matay siya is yung tinatawag nating spark plug. Ito po siya mga sir. Yan. Alright. Ito na po yung spark plug niya ngayon. Bumili ako ng bago. Ngayong araw lang na to. Pinalitan ko ulit. Pero hindi pa naman siya sira. Naramdaman ko lang na parang may pumuputok na siya doon sa tambotyo. Kaya pinalitan ko siya. Yun yung unang naging sira na ito mga sir. Sa fuel pump, wala akong problema. Sa yung mga consumable dyan na tinatawag natin, mga filter yan, kasama ng spark plug, wala pa akong naging problema. Wala pang ibang naging sira. After 2 years at naging 46,000 yung milyahe niya. Okay? So, ganun kaganda yung ating Honda PCX mga sir. Tapos, mga unang napalitan. So yung mga unang napalitan ko dito mula nung pagkakuha ko, pinalitan ko kaagad dito yung una, spark plug na, spark plug napalitan ko. Tapos pagkapalit na spark plug, so ang kasunod naman is yung, siyempre yung change oil natin, yun, normal yun. So sa gulong nagpalit na ako dito 2 beses na to. Mula no stock, ito pangalawang gulong na. Sa harapan ko, pangalawa pa lang. Ito, ano pala, una stock, pangalawa, ito pangatlo na napalit ko. Sa harapan, una, pangalawa pa lang yan. Alright, yung ginagamit kong gulong ngayon is yung flash. Ano to na gulong yung yan, Beast. Yan. Yan ang ginagamit kong gulong. So, meron siyang sukat na 130/70 by 13. Yan ang ginamit ko. Gusto ko yung medyo malaki kaunti. Wag naman sobrang laki. Yung sakto lang na hindi tatama dun sa ilalim pagka may humps. Okay, yan yung pinalit ko. Dati akong hindi lang pala. Dati pala ako, nung una sa stock na ito, pinalitan ko siya ng Pirelli na Angel. Pirelli Angel. Tapos, pagkatapos noon, nagpalit ako ng Michelin naman. Nagpalit ako ng Michelin na yung maraming ganito. Yan, maraming ganyan, maraming biak-biak. Nagpalit ako ng ganito na Michelin. Tapos saglit lang, ang bilis niya nasira. Kaya nagpalit agad ako ng Beast. So ito medyo tumagal tong gulong na to. Ang problema lang na ito, para siyang madulas pagka mabasa ang kalsada. O di kaya hindi siya, katakot ako kahit patuyo ang kalsada. Parang hindi siya ganun sa kapit. Tapos maganda lang siya dahil malaki. Tapos parang matigas na gulong. Yun nakikita ko dito. Yan, yun yung pinalit ko. Mas nasiyahan ako dyan sa gulong na yan. Dati akong nagpirili. Okay naman yung Pirelli Angel. Tapos pinalitan ko ng Michelin na City Grip. City Grip ba yun? O Pro? Yung kinabit ko. Maganda rin ang kaso. Kapit na kapit. Kaso ang bilis maupod. So dito naman, naka-beast din yan. Na stock lang to rito yung laki niya. Ganun lang yung laking ginamit ko. Tapos napalitan ko sa 46,000 is yung preno. Ito, pangalawang palit pa lang to. Una, pangalawang palit pa lang. Ito, sa pad, brake pad. Ito, hindi pa ako nagpalit. Yan.
inagapan ko to, baka kasi masira eh. Tapos sa preno din natin sa likod, nakapangalawang palit din ako nito mga sir. Yung brake pad natin, yan, nakapagpalit din tayo dito sa 46,000. Sa coolant ko, hindi pa ako nagpa-flashing. Hindi ko pa pinapalinis to, hindi ko pa pinapabuksan to. Lagi lang ako naglalagay. Ang paglagay ko dito, hindi dito eh. Doon ako naglalagay dito. Hindi ako naglalagay dito kasi mahirap tanggalin. Nahirapan ako magtanggal dyan. Doon ako naglalagay kasi nakikita ko nagbabawas, nilalagyan ko. Tapos yun lang naman doon kasi siyempre sa init ng biyahe. Tapos tambotso natin stock pa. Tapos yung ating ito, yun, nakapag-flashing na ako ng dito sa fluids, brake fluid natin. Nakapag-flashing na ako dyan, isang beses pa lang. Okay, so hindi naman siya gaanong sa langis, normal na yung magpapalit kayo. Yan, yun yung 2 years ko dito. Tapos mga gas-gas, dito mga sir, yan, sa belt ko, nakapagpalit na ako niyan, pangalawang beses pa lang. Tapos yung panggilid ko, wala pa akong ginalaw dyan, lahat sa panggilid, maliban lang sa belt. Ang panggilid ko, nagpalit na rin pala ako dun sa may ngayon lang, ngayong araw na to, sinabay ko spark plug yung bola, pinalitan ko. Yun, nakadalawang palit na tayo doon, sinabay ko yung bola. So maliban doon, belt lang tsaka bola sa 46,000. Sa belt ko nagpalit ako 30,000 yata, 32. Nagpalit ako dyan. So ngayon, fresh ko pa siya. Dito sa filter natin, ito pinalitan ko na rin para makita ko yung dumi doon sa loob. Kasi nakakalimutan ko minsan, napakadumi na pala. So hindi ko na papansin. Yun. So ito naman, paanda rin natin. So yun lang naman. So makonsumo, kung anong pinakamakonsumo, wala naman siyang, wala akong maano sa konsumo, ganun pa rin naman yung konsumo ko sa gasolina. Sulit na sulit pa rin ako. Tumatakbo siya ngayon ng 36.8. Pero hindi ko lang alam kung accurate yung ganung takbo, yung reading niya doon sa taas. Tapos sa langis, normal yan kasi 2.5 ako eh, nagpapapalit ng langis 2.5. Every 2.5 palit ng langis. Tapos yung interval ako doon sa gear oil. Hindi ako nagpapalit lagi, hindi ako nagsasabay. 'Di ba? Langis, change oil. Nagche-change oil ka, palit din ng gear oil. Hindi ako, palit muna, pagkapalit ng langis, pangalawang palit ng langis saka ako isasabay ito. Minsan hindi pa. Kasi nakikita ko malinis pa siya. Tsaka hindi naman nagbabawas. Lagi kong binabantayan, magmula 2 years, na dapat wag magbasa dito. Yan, lagi kasi ako nakakasabay ng mga motor, may nagbabasa dito lagi. So minsan inaagapan ko yun, yung babasa dito sa ilalim na to. Yan, yung ilalim na yan. Laging yan, kahit ganyan, 2 years na, malinis pa rin yan mga sir. Sa ilalim, yung may pinapalitan dito, pag nag-change oil yan, yung o-ring, yung washer, hindi ko pinapalitan yan. Nagpalit ako, isang beses siguro, mula nung pagkabili isang beses lang, 46,000, hindi ko pinapalitan yan. Yun lang isa. Ngayon, wala naman sa shock, hindi ako nagpalit, stock lang lahat. So, anong naging sira sa makina? So, sa sira na makina, wala pa man so far, hindi ko pa pinapagalaw ang makina ko. Maliban doon, spark plug lang. Sa makina, ang pinakamalalim, wala, throttle body lang, nagpalinis ako. Ako lang naglinis. So, naglinis ako ng isang beses, 2 beses. Sa throttle body, naglinis ako 2 beses. So, dito, tinignan natin. So, yan. Binuksan ko na yan 2 beses. Ito, naglagay ko ng harang dito mismo sa likod para hindi makapasok yung mga buhangin na maliliit. Nilagyan ko ng goma para hindi direktang makapasok dun sa loob. Yun ang maagap ko dun sa, sa throttle body. Yan, Kahit mula nung Honda Beat ko, Honda Click, nilalagyan ko ng ganyan. Para yung talsik dito, hindi makapasok. Kasi putol to sa stock. Nilagyan ko hanggang dito sa ilalim para hindi makapasok. Tapos, wala naman. Sobrang solid. Sa long drive, sa tagtag, medyo maingay siya sa medyo maingay lang siya sa, balik lang natin to. Yan. Sa vibrate, sa takbuhan, ang ko sa kanya, ito maingay lang to. Ito normal kasi dikit-dikit maingay yan minsan, hindi naman palagi. Pagka nakarekta ka na, nakarekta na takbo, wala naman siyang ingay. Tapos
Braking system, maganda. Napakaganda ng braking system niya. Tapos wala akong naging problema sa ABS, sa preno. Sa preno lang, yung palit lang brake pad, ganun. Tapos, yung pinaka-major na naging problema ko dito is yung pinakita ko sa inyo nung una na namamatay-matay siya. So, pinalitan ko ng TPS. Nagpalit ako ng TPS, tapos nawala siya. Ang kaso may paminsan-minsan, kaya nagpalit na rin ako ng spark plug. Nung unang time na yun, hirap akong makabili na ito. Kaya nagpunta ako kay Mac Garage ba yun? Nasa Molino. Kay Mac Garage ako nakabili ng ganito. So pinatira ko na sa kanya, pinapalitan ng spark plug. So far, yun lang. Sa gulong, hindi naman siya gaanong makonsumo sa harapan. Dito sa likod, siguro nagkaroon ako ng backseat o di kaya, depende sa hangin sa akin. Tapos may gulong talagang sobrang kapit. Ito, medyo matagal na to, pero ganyan siya. Hindi siya gaanong para matigas na gulong. Tapos coolant yung ating radiator, hindi ko pa pinababa. Wala pa akong pinagalaw diyan maliban sa ating belt at sa ating flyball pinalitan ko at spark plug. Yun lang. Tapos overall, takbo, long drive, haba ng oras ng tinatakbo, iniikot ko yung Cavite, Laguna, Batangas, paikot papuntang Lemery, Lipa, San Jose, yung ganong pabalik ng ang daan naman pabalik pa Kalamba naman, paikot papuntang Binyan, papuntang GMA, paikot para kang umikot sa buong, inikot mo yung dinaanan mo. So sa haba ng biyahe, wala akong naging problema sa kanya sa daan, wala akong naging problema sa kanya sa idling, wala akong problema sa kanya sa mga wiggle, nagwi-wiggle ang manibela. So sa ating ball race, hindi ko pa pinalitan. So balak ko pa lang magpalagay ng sa ilaw lang, concern ko sa kanya. Yung ilaw mga sir, concern ko sa kanya pag gabi. Yung ilaw niya, yung bato, medyo mababa, medyo malapit lang yung bigay talaga ng liwanag. So hindi kita yung medyo, ando na sa medyo malayo. Hindi na siya kita, mababa lang yung bitaw. Tapos, bala ko na siyang palagyan ng mini driving light. Lagi naman ako nagpapa-motor wash. Buga, nagpapa-power spray, yung normal na car wash na, motor wash na talagang binubugahan ng tubig. Wala naman siya nagiging problema. Alright? So, ganun kaganda yung ating Honda PCX. Sulit na sulit. Mula nung inutang natin hanggang sa nabayaran natin siya. So, yun lang ang naging sakit ng ulo ko, spark plug tsaka throttle body. Fuel pump, wala, i-stock lahat yan mga sir. Okay? So, yun lang, sa mga nagbabalak bumili ng PCX 160, sobrang sulit mga sir. Sobrang ganda sa takbo. Wala akong nagiging major issue rito. Alright. Tapos na, at subukan naman natin siyang paandarin sa sitwasyon na to. On natin yung susi. Yan, hindi pa rin ako nag-check engine dito. Yan, nagiging 46,293 36.8 yung ating konsumo. Under tayo mga sir. Alright, yan na under nya. So yung minor nito, nagtitimpla-timpla ako ng minor nito kaso ang hirap. Kaya binalik ko siya sa dating stock dahil nung nahirapan, inangat ko yung minor. Pinataas ko, ayos naman kaso namamatayan. Kaya ngayon, okay na siya. Binaba ko na ulit yan. Binaba, hindi pa ako nag-i-scan dito mga sir. So far wala pa naman siya check engine. Ito na siya ngayon. Yan. Dati kasi namamatay siya. Ayun. So may pagpag sa sa fan belt. So sabi ng tumingin kanina, palitin na naman daw. So sabay-sabay ko na lahat 'yan, palitan kasi manipis na rin yung yung lining. Manipis na rin tapos yung mga spring. Yan. Alright, sige, subukan natin. Yan ang response niya. Alright. Pino. So yun lang, naririnig talaga siya. Dito, pino naman yan. Maayos. Buong buo. Walang putok na, putol-putol na pumuputok-putok. Alright. Ayos na siya mga sir. Thank you. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,